Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning, everyone. This morning, we've been learning the Word of God taken from the book of Luke. Luke chapter 20, verses 9 up to 19. I'll be reading in English. And follow me silently. Lucas, Kapitulo 20, Kapitulo 9 hanggang 19. Kristi, nilagan mo po yun. Nilagan mo yun. Una kami mga Biblia, pag-ibukas na lang po, Lucas, Kapitulo 20, versikulo 9 hanggang sa 19. The Word of God says, He went on to tell the people this parable. A man planted a vineyard. He rented it to some farmers and went away for a long time. At harvest time, he sent a servant to the tenants. They would give him some of the fruit of the vineyard. But the tenants beat him and sent him away empty-handed. And he sent another servant, but that one also did beat and treated shamefully and sent away empty-handed. And he sent still a third, and they wounded him and threw him out. And the owner of the vineyard said, What shall I do? I will send my son, whom I love, perhaps they will respect him. But when the tenants saw him, they talked the matter over, and this is the heir. They said, Let's kill him, and the inheritance will be ours. So they threw him out of the vineyard and killed him. What then the owner of the vineyard do to them? He will come and kill the tenants and give the vineyard to others. When the people heard this, they said, May this never be. Jesus looked directly at them and asked, Then what is the meaning of that which is written? The stone the builders rejected has become the capstone, and everyone who falls on that stone will be broken to pieces, but he on whom it falls will be crushed. The teachers of the law, the chief priests, looked for a way to arrest him immediately, because they knew he had spoken this parable against them, but they were afraid of the people. Now, maraming mga tao sa mundo ngayon na wala nang takot sa Diyos. Wala na din sila yung pagkahadlok sa Ginoo. Wala na silang takot sa Diyos. At dahil dito, inagaw pa nila ang pagsamba at ibang mga bagay na nararapat lamang sa ating Panginoong Diyos. Ang iba may pagtuturo, mga lihim na pagtuturo na akala na napakarami, pagtuturo pa tungkol sa Diyos. Pero ang katotohanan, ito na ho ay ang pagtuturo at ang pagsamba ni Satanas. Kaya minsan na natalakay natin ngayong umaga ay magbigay sa atin ng nakatakot-takot na katotohanan tungkol sa ugali ng Diyos na ating sinasamba. Ang minsan atong pagkasbutan karon, magatudlo ka nato kung unsa man gayon ang tinuray, unsa ba talaga ang katotohanan na ugali ng Panginoong Diyos. Na bilang bahagi sa ating introduction ngayong umaga, meron akong mga tanong sa inyo. Nakakita na ba kayo ng mga warning labels? Warning labels sa mga produkto na ating mga binibili sa mga malls. Nakakita na ba kayo ng mga warning labels? Gusto nakakita na. Kung pagtuunan natin ito ng pansin, minsan nakakatawa. Pero warning ito. May mga tinapay na nakabalot sa silupin o karton. Sa loob ng balot, may nakalagay na isang maliit na pakete. At ano yung nakasulat doon? Do not eat. You see? Noong una ko pa ito nakita, hindi talaga ako mapalagay. Kaya naitanong ko sa makasama ko, ano pa talaga ang hindi ipinapakain dito? Ang tinapay ba o itong kaliit na pakete? Parang malabo, di ba? Pero it is a warning label. Mayroon din mga produkto at nakasulat ito na bili ko noon ng isang baby lotion. May nakalagay sa karton, keep product away from children. Baby lotion gamit ng bata, pero
sinasabi, keep away from children. Bakit? Bakit nilagyan ng mga warning labels sa mga produkto nito? Why? Nilagyan ito ng mga warning labels para mapangalagaan ang kapakanan ng mga customer sa mga di tamang paggamit. Kasi minsan yung mga panghaplas, minsan nakalagay sa labas for external use only. Nakakatakot yung mga gumagawa niya baka iinumin. Kaya halit nagdagaling, mamamatay. Kaya may mga warning labels para maproteksyonan din yung mga gumagawa. Kaya minsan natatalakay natin ngayong umaga ay magbigay sa atin ng mga katakot-takot na ugali ng Diyos na ating sinasamba na minsan hindi natin alam kung ano talaga ang tunay. Kaya ang minsan natatalakay natin ngayong umaga ay pinamagatang mahalagang pabala. Itakwil mo si Panginoong Kristo, di magdusa ka sa impyerno. Never reject the Lord Jesus Christ. Never. You will eat up suffering. Kaya, ano yung pang background sa minsan na binasa natin yung umaga? Noong linggo na hindi pa naipapong si Cross na sa Kabaryo, si Kristo, mainit ang pagtanggap ng mga tao sa Kanya. Diba, nang papunta na siya? Mainit. Ano ho bang ginagawa ng mga tao? Yun ho ang araw na tawag na Palm Sunday. Palm Sunday ho yun. Bindita sa lukay. Maraming mga tao naglay sa daan, naglagay ng mga towel, mga dahon, and everything para hindi makaapak si Panginoong Kristo sa lupa. Nagsigawan sila, blessed is He who sana in the highest, blessed is He who comes in the name of the Lord. Sigaw nila, blessed is He who comes in the name of the Lord. Ngunit nang pumasok na siya sa Jerusalem, nakita niya na hindi siya tanggap sa loob. Alam niya na hindi siya tanggap, lalo na sa mga pare at yung mga leaders ng simbahan. Kaya sa nalabing niyang mga oras sa mundo, ginamit na ito sa pagtuturo sa loob ng templo at sa mga lugar na maraming mga tao, tinuturuan niya kung ano ba talaga ang tunay na ugali ng Panginoong Diyos. Ang tunay na ugali ng Panginoong Diyos ay ang ugali ng Panginoong Kristo. Kaya sinabi ng Panginoong Kristo, ang sino man nakakita sa akin, nakakilala sa akin, nakakilala sa aking Ama. Kaya Jesus Christ is the representation of who God is in and human person like us. Kaya, isang araw na makita niya na maraming mga tao nagturo sa isang parabol. Ito yung parabol na binasa natin ngayong umaga. Ano bang parabol na ito? Na isang araw nagsalita siya tungkol sa isang parabol. Sabi niya na may isang tao nagtanim ng ubas sa kanyang bukiran. I-planted sa atin yung grapes. Ganim niya doon sa kanyang bukiran. At iniwan ito ng kanyang mga mangungupa o sa tenants. At lumayo siya sa ibang lugar ng matagal na panahon. At sa oras o panahon ng harvest, nagpadala siya ng kanyang alipin para, kasi kung tenancy, kung may usapan na tenant o pangungupa, meron talagang hatian o paghahati-hati ng produkto. Kung halimbawa, 5-5, 4 sa nagtatrabaho, isa yung sa may-ari ng lupa. Yun ang usual, normal, and justifiable na pamaraan. Marami talaga ang bahin sa nagtatrabaho. Kunti lang sa may-ari. Yon ang pabor na ginagawa. Sa araw ng harvest, nagpapunta ang may-ari ng lupa ng isang alipin para kukunin yung kanyang parte. Halimbawa, 1/5. Isang bahay, isa. Ngunit pagdating ng alipin doon, binugbog, inabuso, at umuwi na walang dala. Ngunit hindi nagalit ang may-ari, nagpadala ng pangalawang alipin sa pag-asa na makakuha talaga siya ng parte o bahil. Pero umuwi naman yung pangalawa, wala rin nadala. Nagpadala naman ng pangatlo. Sa ganun din, una, pangalawa, pangatlo, binugbog, sinugatan, umuwi, walang dala. Yun ang nangyari. Kaya nag-isip ang may-ari. Ano kaya ang mabuti kong gagawin? Nag-isip siya, mga alipin, hindi ginala. Siguro ipadala ko yung aking nag-iisang anak. Then alam nila na anak ko ito, nakakatiyak ako, igagalan nila. Pero taliwas sa kanyang iniisip, pagdating ng kanyang mag-isang anak doon, nakukuha sana ng parte ng kanyang ama, binugbog, inabuso, at pinatay. Kaya, pagkatapos ng may kwento ni Panginoong Kristo yon, tinanong niya yung mga pari at yung mga leaders ng simbahan noon, ano kaya
Halimbawa, kung kayo yun ang may-ari ng lupa, ano kaya ang gagawin ninyo sa mga tenant na yun? Sinagot naman ni Kristo, pupuntahan siya ng may-ari ng lupa, papatayin ang lahat ng mga tenants na yun. Sabi ni Panginoong Kristo, at sumagot ng mga tao, sana hindi mangyari yan. Sana hindi mangyari yan. Sagot ng mga tao. At nagpatuloy sa Panginoong Kristo, ang mga batong itinakwil ng nagpagawa ng bahay ay naging pundasyong bato, at ang bawat bagay na malalaglag sa batong yan ay mababasag. At kung yung bato na yan ay siyang mahuhulog sa mga bagay-bagay, madudurog ang mababagsakan. Nang marinig ito ng mga leaders ng simbahan, lalo ng mga pari at mga elders of the church, nag-isip sila na ipahuri na agad si Panginoong Kristo. Kasi yung lahat na sinasabi ni Panginoong Kristo ay laban para sa kanila. Yung parabol mismo, it's a sign of judgment to them. That no one could ever attempt to fight against the Lord Jesus Christ. Whoever wants to fight Him will be crushed. Meaning, walang inuwang pwede makipaglaban sa ating Panginoong Diyos, dudurugin at paparusahan talaga ng ating Panginoong Kristo. Yun ho ang ibig sabihin ng mensahe ng parabol na binasa. Pero para malaman natin kung ano talaga ang parabol na ito, dapat malaman natin kung sino yung gumaganap. Sino yung tinatawag na may-ari ng ubasan? Ang Diyos. Yung Diyos. Sino ba, ano ba yung ubasan na tinatawag yung vineyard? Yung pag-uusap nila noon, yung Israel, kasi sinasabi yung Israel ay siya ho ang mga lahi na pinili ng Diyos, na sila ang binigyan ng karapatan, na sila sana ang maging misyonaryo sa buong mundo nang ipakalat ang salita ng Panginoon. Pero pumalpak sila, hindi nila nagampanan niyon. Kaya nakarating sa atin. Tayo na ngayon, ang ubasan, ang Israel, at ngayon, ang mundo na. Tayo lahat. Sino ho yung mga tenant? Yung mga religious leaders noon, sila ho yung mga inatasan ng Panginoon, nagagawa para sa Panginoon. Pero hindi nila nagawa. Kaya sino na ngayon? Wala namang mga apostoles, wala naman. Sino na ngayon? The leaders of the Christian world. Tayo mga Kristiyano na. Tayo na ang maging tenant. Sino yung servants of the owners of the land? Yung mga propita noon, mga apostoles. At hanggang ngayon, tayo na rin ang naging mga servants or owners. Servant ng owner, mga utusan. At sino ba yung anak? Yung tagamana sa ubasan. Si Panginoong Kristo Jesus. Sino yung mga gumaganap? Noong high school pa ako, nag-aral kami sa Christian history. Napag-alaman namin, ayon sa history, that the Philippines is the only Christian nation in the Far East. Ang bansang Pilipinas ay nag-iisang Kristiyanong bansa sa pinakadulo ng silangan. Diba, we are on the east, diba? Pinakadulo. Japan, diba? Hindi Kristiyano. China, lahat. Hindi Kristiyano noon. Pero, kung titignan natin, bilang mga Kristiyano, ano bang uring Kristiyano tayo mula noon hanggang ngayon? Ha? We believe in God. Do you believe in God? Yes, we believe. But many people in the world, Pilipinas ngayon, iba't ibang mga Diyos-Diyosan ang mga pinapaniwalaan. Hindi. Ipinagmalaki natin na bubulot na tayo the only Christian in the Far East. Pero kung titignan na napakaraming relihiyon ng Pilipinas, binibilang ko rin ang marami. At ito lang ho yung may mga tao na naniniwala, sumasamba kay Rizal. May sumasamba kay Gregorio Agripay, may sumasamba kay Manalo, may sumasamba kay Maria, at ibang mga santos. May sumasamba sa Anito, ng mga Anito. Mga kaluluwa ng mga kaninunuan nila, at sinasamba pa nila. Maraming sumasamba ng kahoy, mga bato, at everything. And we believe and we know that we are Christian. Are we that really Christian? Ganun pa talaga tayo na Kristiyano? Ganun pa tayo. May naniniwala na ang kanilang Diyos ay napakabait. Na okay na lang sa kanilang Diyos na sambahin sa isang araw, sa isang linggo. Meaning, katulad ng ginagawa natin, okay lang sa Diyos daw, sabi nila. At sana wala sa atin dito na okay lang. Nasasambahin ang Diyos isang oras, isang linggo.
Pagkatapos ng isang oras niyan, gagawin na nila lahat ang gusto nila. Meaning, after this hour, after our service, they can do anything. Sunday, then babalik na naman sa unang oras, alas 10 ng susunod na linggo para maging Kristiyano na. Ganun ba talaga tayo ka-Kristiyano? Are we that faithful Christian that God wants us to be? Nga na ko yung gusto ko siyahan kita ng sa Ginoo. Si Kristo pumarito sa mundo para noong 2,000 years ago, para turuan tayo kung paano talaga natin kilalanin ang tunay na Diyos. Ano ba talaga ang ugali ng tunay na Diyos? Kaya ang pagpunta niya dito, itinuturo. At batay sa minsay na binasa natin ngayong umaga, may 4 na mga pundasyon na matutunan natin para lang natin makilala ang tunay na ugali ng ating Panginoong Diyos. Batay sa minsay na dito. Una-una, ano ba yung ugali ng Diyos natin? Una-una, ang Diyos ay mabuti. God is good. And we always say, God is good. And all the time, God is good. But is He that good that we think it to be? Ha? Kung good ba tayo, na patuluyan ng bigyan ng kabutihan ng Diyos? Ha? Hindi natin pag may-ari ang mundo, di ba? Kilala ng katulad ng may-ari sa ubasan. Tayo ay nilalang ng Diyos, pinatira dito sa mundo ito para pangalagaan ito. Yes, pangalagaan. Hindi natin pag may-ari ang mundo ito. It belongs to God. Sabi ng Biblia, Psalm 24 verse 1, the world and everything, it belongs to the Lord. Walang atin nito. Sa Panginoon ito. Kaya ang detalye ng sabi mo, pababasa sa chapter 1 and 2 Genesis. Ano kung sinabi chapter 1? Ha? God created the universe and everything hanggang ginawa ang tao. At doon pinatira sa Garden of Eden. Yun. And sinabihan sila Adan at Eva, pwede kayong kumain sa lahat ng mga buwang kahoy sa loob ng garden maliban sa isang puno na sa gitna na namumunga ng tinatawag na fruit of the good and evil. The fruit of the knowledge of good and evil. Kung sinuway nila, kagustuhan ng Panginoon, kinain nila. Sabi ng Panginoon, huwag niyong kainin. The moment you eat this fruit, you shall die. At magsimula ang paghirap. Kinain nila. Pinalaya sila sa Garden of Eden. Naghirap sila. Ang hanggang ngayon, patuloy tayo naghihirap. Why? Because we continue to disobey God. Padayon di apunta. Sukan pa kaniya to hangtod karon. Nagapadayon ang atong walay pagtuo, walay pagsugot. Pagtungan sa kabubuton sa Ginoo. Maraming nagtatanong kung ang Diyos ay mabuti. Bakit may gera? Kung Diyos ay mabuti, bakit maraming nagubuto mga batang na mamatay sa ibang mga lugar? Why? God is good. Pero ang mga tao ang mga masasama. Katulad ng ubasan, pinarintalan, pinapatrabaho lang yung mga tao at may usapan na hatian. Pero pagkatapos na may produkto na hindi binigyan ang Panginoon. You see? Genesis 2:17. God is good. Pinatira si Adan at si Eva. Kainin niyo lahat maliban sa isa. Pero sinuway nila ang kabutuan ng Panginoon. Kaya doon naghirap. At simula noon, namatay si Adan, namatay si Eva, and everyone until now, everyone dies. Why? Because we disobey God. Kaya ang paghirap sa mundo ay hindi gawa ng Diyos. Galing sa kalukuhan ng tao. Bakit may gera? Kaya gusto ang kinin ng lahat ng mundo ng isang bansa. Gusto tayo sa open, kaya magkaroon ng gira. Katulad sa Paramor, nagbigay ni Panginoon Kristo. The vineyard was good. Yung ubasan, okay, maganda. Pero yung mga tenant doon, yun ang mga masasama. Katulad ng mundo natin, the world is good. Gawa ito ng Panginoon, nagawin ito ng Panginoon on the first hanggang 6th day. Lahat na nakita, God saw it was good. God saw it was good. Nakita na mabuti. Pero bakit naging hindi mabuti? Ngayon, yung mga tao na nanirahan ay hindi mabuti. Ang mga tao na nanirahan ay mga masama. Bilang mga Pilipino na nabigyan ng karapatang mapunta dito sa Japan ngayon. You see? Ito isang patutuo that God is very good. You believe in that? Yes. Ako man lang I never dream of coming to Japan. When I got married, I married my wife. I do not think he's a Japanese. Wala pa, hindi pa uso ang Japanese. Is that so?
Yes, hindi pa uso. Sa panahon ko, wala pa. Pero dumating na lang ang panahon na naging uso. Naparito ako. Kayo rin. Nang magsimula, hindi nyo alam yan. Pero nang dumating ang panahon, pwede palang mapunta. And it is a blessing from God. We do not expect that, but God gave it to us. Yes, because God is good. Kasamaho tayo. Hanapin ang sahod. Pero pag may pira ng gasta, kahit na mga bagay-bagay na hindi importante, hindi kinakailangan. Kaya anong resulta? Maghirap. Maghirap talaga. Pag hindi mo iniisip, pag sobra na ang gasto kaysa kita mo, maghirap ka talaga. Kinakagalitin din natin ang utang. Kahit may sasakyan na, kahit malapit pa ang bahay, hindi makapunta sa simbahan sa linggo. Pero makapunta ka natin sa malayong mga lugar. You see, what does it mean? Pag may pira na, magpapatayo pa ng pangalawa, pangatlo, pang-apat na pamilya, magkagulo talaga. Yes, it will be. And God is good. God is good. And yet the people are not good in themselves. Yun talaga ang nangyayari. Pag may pira na, makalimutan niya ang Diyos. Pero kung may problema, sisisihin ang Diyos. Bakit ako, Lord? Bakit hindi siya na hindi man nagsisimba? Ako ang nagsisimba. Pero isang oras sa isang linggo. Pagkatapos na yan, balik naman sa dating pamumuhay. Wala pa rin. Para pa lang tayo pumapasok sa nagpatik-atindan. Lord, I present. But after that, Lord, I remember when I was at the elementary school, every day, sabi na kami teacher, you bring your glass hook. Alam ng glass hook? Dala ka ng sanggot. Yung pangdala. Yes, nagdadala ako ng glass hook, sanggot. Pagputo ng damo. Pero yung glass hook mo, mahaba ang handle. Pero yung glass hook mo, ganun, dito lang ka. Paano makaputol ng paano? Yes ma'am, mayroon akong glass hook. Yun lang makikita ng teacher. Okay, nasa good. Pero pagdating sa plaza, paano makaputol yung ganun ng kahaba? Wala. Kaya sa atin, yes sir, present ako Sunday. Isang turos lang. Pag alas 12 na, tumitingin pa sa ulo. Nagkakamahaba ng sermon ng pastor. Ganun nangyayari. Kaya, sino ba ang fair ngayon? Who is fair and who is unfair? God is fair, but none is unfair. Yes, He has given us many hours a week, 6 days a week, and yet we cannot give 1 hour or 2 hours for Him in the church. Kung may problema, pag may blessing tayo, anong sasabihin ng tao? Kumayod kasi ako eh. Yaking, hiruking, kaya nagkapira ako. Pero pag nakaproblema, sisihin ang Diyos. Pero pag may blessing, hindi galing sa Diyos. E sino man ang mabuti? Ang Diyos o ang tao? Ang Diyos, pero ang tao ay hindi mabuti. Yun talaga. Pangalawa mo galing ng Diyos. God is patient. Ano bang patient? Pasyente. Ang Diyos ay mapagtiis. Ang Ginoo taas o pag-antos. Sa parabol na pinasa natin ngayong umaga, imagine, nagpadala siya unang alipin, binugbog, walang dala. Pangalawa, pangatlo, wala. Pang-apat, pinadala. Yung anak na niya, pinatay pa. Pero, naghiganti ba ang Panginoon? Sabi ni Panginoon Kristo, pupuntahan niya ang mga tinang na yan at papatayin niya lahat. Ano sabi ng Panginoon Kristo? And that is sure. He will kill us, everyone who will not obey Him. Hindi pa ngayon. Hindi pa. Mag-ingat tayo, darating ang panahon na yan. Dito ating makikita na napakabait, napakabuti talaga, at napakapasensyoso ng ating Panginoon. Pinadala ko yung, sino ko yung mga utusan? Mga propeta. Alam mo ilang propeta ba? Maraming mga propeta na ipadala ng mundo bago dumating si Kristo. At ano nangyari sa mga propeta? Ano ba ang usual na ikinamatay nila? Si Jeremiah inihulog sa balon. At marami pang mga propeta pinatay. Paano pinatay? Ipinasok ng kahon at nilagari yung kahon. Natural. Pag naputol yung kahoy, anong mangyari sa katawan?
putol din ang katawan. Yun ang ginawa ng mga propeta. Hinahati sila sa magitan ng lagari. Bakit may lagari na noon? Kasi meron ng insect noon. Nauna ba ang insect kay Kristo? Totoo yan. Totoo yan. Yeah. Kaya marami. Pinapatay sila. Panahon ng mga apostoles. Ilan na ba apostoles ang hindi namatay sa kamay ng ibang tao? Isa lang siguro. Si John lang. Lahat pinatay. Si Pedro, pinugutan ng ulo. Marami pinatay talaga. Why? Yun o ang mga alipin ng Diyos. Yun o ang mga apostoles. Yun o ang mga propeta. Pinadala ng Panginoon para turuan ng mundo kung ano ang katotohanan tungkol sa Diyos. Pero hindi sila naniniwala. Kaya pinatay nila. May nagsabi na ang sulat na ginawa ng mga propeta noon, mga sulat na ginawa ng mga writer noon, mga poem na ginawa ng mga makata noon, at yung baboy have one thing in common. Paano ba yun? Paano nangyari yun? Na yung mga sulat ng mga propeta noon, habang buhay pa sila, bali wala yun. They kill even the prophets. Hindi na binabasa. Ngayon lang ito nagkaroon ng value sa ating panahon. Binabasa natin noon, hindi. Yung mga manunulat noon, pinapatay yung manunulat. Yung mga makataan noon, walang value. Katulad ng baboy. Pag buhay pa yung baboy, sino ang magtagang lapit at hawak? Bakit ng baboy, ang dumi-dumi, ang putik-putik. Pero pag nalitson na, tumutulog pa yung laway natin sa pagkalagamit. Meaning, yung mga propeta noon, manunod makata, walang value noon, pinapatay sila. Pero nung namatay na sila sa ating kapanahonan ngayon, valuable yung ginawa nila. Yes, because we believe in God. Kaya, katulad ng Diyos ay mabuti, ang Diyos ay sobrang pasensyoso. Dahil alam niya na kanyang lupa yung kanyang tinaniman, pero hindi siya nagtanggal magpagiganti. Patay na ho yung mga alipin niya, patay na yung anak niya, pero wala pa rin. Pasensyoso. Napaka-pasensyoso. Kaya, bakit ganon? Binigyan talaga tayo ng lahat ng pagkakataon para matututo, para magbago, para maligtas. Yun talaga ang plano ng Panginoon. Pasensyoso. Kasi pag hindi pa pasensyoso ang Diyos, wala nang buhay sa loob dito. Wala. Patay na tayong lahat. Totoo yan. Pag hindi pa pasensyoso ang Diyos. Every time we commit sin, we kill, we all die. Wala nang buhay ngayon. Kung hindi pasensyoso ang Panginoon. Alam ko, marami din akong nagawang kasalanan. Pero kung sabi ng Diyos, nakasala ka, patay ka na. Wala, patay na ako. Patay na tayong lahat. Bakit sinabi ko patay na tayong lahat? Isang proof lang. Sa pagbibigay lang ng tithes, ay one ko lang kung ilan lang sa atin ang nagbigay talaga ng 10%. Tingnan mo, nagsinungaling lang si Anias at si Sapphira. Sinungaling lang ha. Patay ka agad. Patay ka agad. But God is patient. Pasensyoso ang Ginoo sa ato tanan. Kay ginigugmatan niya, pasensyoso siya kaayo sa tuwa. Kaya nag-anto siya, kaya gusto niya na tayo matututo at tayong ay amin at magbago sa sarili natin para tayo ay maligtas. God is good. God is patient. At pangatlo, makikita natin, pasensyoso ang Panginoon. Nakalimutan natin ang araw ng linggo sa pagsisimba, makalimutan natin ang pagbibigay ng tama. Kung ganoon pa man, pasensyoso. Buhay pa rin tayo. Hindi pa tayo binawian ng trabaho. Hindi pa tayo pinilayan. Buhay pa rin tayo. Parang walang nangyayari. So mag-ingat tayo. Mag-ingat tayo. Dahil ang pasensya ng Diyos ay hindi walang hanggan. Hindi magpawalang hanggan. You believe in that? Ha? You believe in that? Proverbs 29 verse 1, a man who continually hardens his heart will be broken without remedy. Kung patuloy tayo nagmatigas sa ating puso, ibiyakin talaga ng Panginoong puso niyan. At wala nang hospital na makapag-ayos pa niya. Kahit saan ka man pupunta, hindi na lalagyan mo ng bagay, hindi na pupili yan. Habang may buhay pa tayo, let us be careful of what we have been doing, of how are we been obeying God. Otherwise, kaya sa Proverbs 29:1,
a man who continually harden his heart will be broken without remedy. Remember, ano ho nangyari sa mga tao sa panahon ni Noah? Di ba? Ubos, puno na, sagad na ang salot ng Panginoon noon. Kaya pinatay, ilan lang naiwan? 8 na lang. Ha? 8 na lang. Sa kapanahunan ng ginawa ng mga tao noon yung Babel Tower, Tower of Babel. Hininto ng Panginoon. Why? Alam niya na masama talaga ang plano nila. Hininto. Paano? Hindi na sila nagkaintindihan. Kaya hindi na matuloy. Bawat isa ay may kanya-kanya ng isip, iba ng salita. Wala. Remember, yung mga tao sa panahon ni Moses o ni Abraham sa Sodom and Gomorrah, sinunog yung syudad dahil puno na ang salot. Walang naligtas, maliban na lang kay Lot at yung pamilya. You see, remember the Egyptians, yung mga ito, na sumunod sa mga Hudyo ng tumawid sa Red Sea, patay lahat yun. Walang nakaligtas sa kanila. Remember Judas, patay. Remember Ananias at Sapphira, yung sinungaling sa kanilang pira, patay. Meaning, may hangganan ang pasensya ng Panginoon. Huwag yung sabihin na, God is good, God is patient. No. Think about these people. Why? Ganong gisunog man niya ang Sodom and Gomorrah? Ganong ipabahaman niya ang unang panahon? That's true. God is loving, pangatlo. Ang Diyos ay mapagmahal. Sa bagay sa tinsay na binasa natin ngayong umaga, napakabuti talaga ng Panginoon. Binigyan na tayo ng mundo para magsasaka and everything. Binigyan na ng pagkakataon yung mga tao na makapagtrabaho bilang tinan sa may-ari ng ubasan. Pero sa panahon ng hatian na ng produkto, nagtikas na. Hindi na siya magbigay ng tama. Wala nang hindi na magbigay. Kaya anong nangyayari? Galit na ang Panginoon. Tinadala na ang kanyang anak. Wala pa rin. Pinatay pa ang kanyang anak. Ang Diyos ay mabuti. Pasensyuso. Mapagmahal. Bakit pinatay nila ang anak ng may-ari? Based on sa batas noon. Kasi noon, ang mga anak ay hindi talaga sumasali sa mga ari-arian ng pamilya pagbuhay ko yung magulang. Sa isip ng mga tenant, kasi ang anak niya ang pumunta roon, meaning wala na ang ama. Ano bang ibig sabihin pag anak niyang pumunta roon? Siya na ang naging tagamana sa ubasan. Kaya pinatay nila para wala nang makapagmana. Kasi sinabi rin sa batas noon, ang sino mang nagtatrabaho sa lupa ay sila na ang tagamana pag wala ng anak. Kasi sigurado, pinapatay nila ang anak para sila na, kaya gusto rin nilang makapagmana, sila na aangkin sa ubasan. And the same is true with the world today. May mga pastor, may mga pare and everything. Mga pastor, mga simbahan, hindi ang pira ay hindi sa simbahan.